Hello, guys. Good evening po sa bawat isa. Magandang gabi po ang bawat isa. Okay. Good evening po sa ating mga viewers sa ating FB post sa mga kapatiran na nasa ibang bansa. Magandang araw po siguro dyan. Ano, dito po sa amin ay gabi na. So, para po sa bawat isa na naka-tune in ngayong gabi, paki-share po ating video para marami pa pong makapanood ng ating gawain ngayong gabi. At para naman po sa ating mga onliners, kayong mag-type in ng inyong mga prayer request, mga praise items, kung ano po yung mga nais nyo pong ipagpasalamat sa Panginoon, yung mga prayer request nyo last Wednesday na tinupad ng Panginoon at binigay ang kasagutan sa inyo, pwede nyo rin po yan. Share ko lang po ngayong gabi yung yung 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ang sabi po dito, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, bilang pagsunod po sa tagubili na yan ng ating Panginoon, ito po tayo at nagdaraos ng ating power of prayer. So, good evening po. Ang mga kasama natin ngayon, API nakakabagets. Okay, para naman po sa ating Zoom hontahan para makausap na natin ang ating mga kasama, tayo po ay pag-uusapan po natin yung Genesis 22:14. Ang sabi po dito, so Abraham called that place the Lord will provide. Sa mga sumusunod po sa ating prayer, sa ating Bible reading, ayan po, Genesis 22:14. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. So, ngayong gabi po, pag-uusapan natin kung ano yung or paano nag-provide ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin ngayong week na to. Sige, ako po muna mag-start. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ngayong week na to ay napuntahan ko yung mga OBS namin na dapat puntahan at mag-lesson para sa OBS. Yan, napuntahan natin at pinagaling ako ng Lord sa aking sakit. Alam naman natin lahat, flu season ngayon. So magaling na si Teacher Joanna and ang Lord, laging sapat ang biyaya niya. So, hindi tayo kinakapos dahil mayaman ang ating Panginoon. Hindi man sa pinansyal ang pagpapala, pero mas higit pa doon yung natatanggap natin. Okay, so parinig naman ang inyong sagot. Series muna. Please go ahead. Paano nag-provide si Lord? For me po, nag-provide si Lord sa akin sa pamamagitan po ng pagbigay niya ng strength with my studies po, lalo na this week because nag-shift po kami sa online. Tapos binigyan niya po ko ng clarity and understanding my lessons po. Kaya this week po, ramdam ko po talaga yung pag-guide sa akin ni Lord. Amen. Ang ganda naman ang sagot ni Ate Riz. Si Kuya Evie naman. Ito mga estudyante Hello kasi po. ito. Good evening po. Yung akin naman po is yung pagbigay po ng strength sa akin ni Lord na dahil hindi po kami kasama sa pag-online class dahil po pupunta pa rin po kami sa school. College na po kasi yun. So, binibigyan po ng strength ni Lord ng lakas ng katawan na hindi po nagkakasakit. Ayun po. Tsaka yung understanding sa mga studies po namin. Ayun. Sa mga lessons. Wow. Ang galing.
Thank you, Kuya Evin. At si Riel naman. Good evening po. Para po sa akin, na-provide po ni Lord yung ano ko this week is nag-switch po kami to modular. Thankful po ako na nagagawa ko pa rin po yung mga activities ko na ano kahit modular po kami. Amen. And syempre, si AP naman. AP, paano po nag-provide sa inyo ang Lord? Ako siguro din sa past mga 2 weeks na tayo. Nagkaroon ako ng rashes sa upper body. Namin sa amin. Kaya nilabasan namin yun. Pero God is good. Siyang Lord and yung mga patches sa katawan ko. Meron pa konti, pero let's for road to recovery. And then, sound might, I think palagi yung sound might, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang siya yung nagbibigay ng order dun sa dapat mong unahin, yung sequence, yung mga dapat mong unahin. Good for giving me some. And siyempre, yung everyday provision sa ating physical needs, sa ating food, sa lahat, marami. Sometimes, sobrang Amen. pagpapalan ni Lord. Amen. Truly, God is our provider. Ano? Sige. Patuloy na tayo sa ating prayer. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito for another day or another night to be together and pray for one another. Salamat, Panginoon, dahil alam namin nakakatagpuin mo ang bawat panalangin, request, prayer request ng bawat isa nasa online, Panginoon. Umaasa sila, Panginoon, kaya nila isinusulat yung mga prayer request nila dahil nakikita nila, na witness nila yung faithfulness mo sa pagtugon sa lahat ng mga pangangailangan na yung anak. Salamat sa iyong faithfulness, sa iyong love, sa iyong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Dalangin natin, O Lord, na tonight ay kahit kami nakakalayo ng mga tahanan, ay alam namin na maramdaman ng bawat isa ang presensya mo sa bawat tahanan na magpaparticipate sa aming gawain sa gabi nito. Ang dalangin namin, O Lord, patuloy na ikaw ang siyang may taas sa aming mga gawain. Kayaan mo, Panginoon, na another time to witness your goodness, your faithfulness sa bawat isa sa amin, O Lord, na makikisama, makikilahok sa aming gawain sa gabi nito. Puri ka natin at sila sa salamatan, O Lord, sa iyong kadakilan, sa iyong pag-ibig at sa iyong walang sawang pagsama sa bawat mga anak mo, O Lord. We pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you so much, AP. Ngayon naman po ay dahil ang Panginoon great provider, marapat lamang po na ibalik natin sa Kanya yung, or hindi pala ibalik kasi hindi naman yun napunta sa atin, no? Marapat lamang na papurihan natin ang Panginoon dahil siya yung hindi nagkukulang, siya yung laging sapat ang kanyang biyaya. Sabi po sa Psalm 95:1, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Gamitin po natin ang ating mga tinig upang papurihin po ang ating Panginoon ngayong gabi. We invite your Holy Spirit. Move freely as we surrender everything to you, Lord. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship
Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Amen, amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. At lagi po nating isama sa ating panalangin na patuloy na tayo ay
dog sa ating ano man yung ating mga pinagdaraanan, ano? Okay. At para po sa ating prayer focus, inaanyayahan ko po ang bawat isa na idulog po natin sa panalangin itong ating bansa sa mga nararanasan po natin ngayon. Bigyan ko po kayo ah, ng sandaling oras upang or minuto or segundo para ipanalangin po natin ito ng taimtim. Sige. Panginoon, kami po ay dumudulog ngayon sa inyong harapan, Panginoon, at nananalangin, Lord God, na para sa aming bansa, Panginoon, para sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Lord God, alam po namin na sunod-sunod po yung pagyanig, Lord God, sa Cebu, sa Mindanao, Davao Region, at maging sa Luzon, Lord, nakaranas din po kami at iba pang mga lugar na patuloy na nakakaranas ng aftershocks, Lord God. Dalangin po namin ang kaligtasan ng lahat, Lord, yung kaligtasan po ng mga sugatan at mabilis na pagbangon ng mga komunidad. Ingatan mo din po, Panginoon, yung mga rescuer, Panginoon, na tumutugon sa pangangailangan ng mga taong ito, Lord God, yung mga frontliner, Panginoon. Gayon din po, Lord, sa paghahanda ng bawat bayan at lungsod, Lord God, na maisaayos ang mga go bags, evacuation plans, at pagsasanay ng mga rescuer upang maging handa sa anumang kalamidad. Panginoon, hindi po ito lingid sa inyo, Lord. Alam nyo na po ito agad. Ang dalangin po namin, Lord, yung kahandaan po ng bawat isa, Lord, na sa pagharap sa kalamidad ng ito, Panginoon. Alam po namin na napakabisa po ng panalangin, Lord God. At itong mga go bags po, pwede namin itong maiwan, makalimutan, Panginoon. Pero ang dalangin po namin, Lord, ihanda mo po kami. At lagi po kaming maging alerto sa lahat ng oras, Panginoon. At Lord, higit sa lahat ngayon yung panahon na kailangan po naming magbabad sa panalangin sa iyo, Lord. Dahil nararamdaman na po namin na
palapit na po tayo ng palapit sa end times, Lord. At nararamdaman na din namin yung mga nakasulat sa Revelation, Panginoon. Para sa mga magulang na nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga anak, palitan mo po yung takot ng kapanatagan, Lord God, na alam po namin na safe po kami sa inyong mga kamay, Lord God. At maging ligtas ang bawat paaralan at tahanan. Opo, Lord, alam ko po na wala pong imposible sa inyo, Lord God. Kayo lamang po yung aming pinananaligan, Lord. Kayo po ang may hawak ng lahat. Kayo po ang aming manlilikha. Gusto mo lamang po, Lord God, na idulog po namin ito sa inyo sa panalangin, Lord, at sama-sama namin itong gawin. At Lord, dalangin din po namin na magbalik loob na po yung mga tao sa inyo, Lord God. Ma-share namin, mahabahaginan namin po sila ng salita mo, Lord God. Ganon din po sa mga dumaranas ng mental health struggles, Panginoon, dahil sa sunod-sunod na sakuna at mga balitang nakakaalarma, na magkaroon ng kapanatagan, pag-asa at sapat na tulong mula sa pamahalaan at simbahan, Lord. May mga tao po na nakakaranas ng anxiety, Lord God, dahil nag-overthink po sila sa sitwasyon, Lord. Bigyan mo po sila ng kapanatagan ng loob, Lord. Iparanas mo po sa kanila yung peace na galing sa iyo, Lord God. Yung wala nang iisipin pang iba, kundi mananalangin lamang po ng mananalangin. Ganon din po, Lord, para sa mga tinamaan ng influenza outbreak, Lord. Kami po ay dumaraan sa flu season, Panginoon. Yung papalit-palit ng weather, Lord God, at yung unpredictable weather condition, Panginoon. Igawad mo po yung agarang paggaling ng mga may sakit at sapat na gamot po, Panginoon, lalo na sa mga pampublikong ospital, Lord God. Lord, sa isang salita mo lamang po, gagaling po kami agad, Lord God, sa aming mga karamdaman. Ngunit gusto mo po, Lord, idulog namin ito sa iyo, Lord God. Wala pong imposible sa inyo. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Wala pong maliit o malaking sakit sa iyo, Lord God. Lahat po ito ay kaya mong tugunin. At para din po sa laban kontra katiwalian, lalo na sa flood control at mga proyektong may anomalya, Lord, na mabunyag ang katotohanan at mapanagot ang mga sangkot, Lord God. Tulad nga po nung narinig namin na panalangin nung linggo, Panginoon, nililiglig mo po ang aming bansa, Lord God. Dahil pasama na po ng pasama ang mga tao, Panginoon, at padagdag ng padagdag ang aming mga kabuktutan, Panginoon. Tunay nga po, Lord, mangusap ka po sa puso ng bawat isa. Nawa po. Alam po namin, Lord, walang imposible sa aming pinapanalangin sa iyo. Lahat po ito ay may kasagutan at may katugunan sa iyong itinakdang oras, Panginoon. Lahat po ng ito, Panginoon, ay idinadalangin namin po sa inyo sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayong pong gabi ay napakapalad nating lahat, dahil tayo po ay makakarinig ng mensahe ng ating Panginoon sa isa pong mensahero niya ngayong gabi. Opo, tama po yan, mensahero. Siya po ay lalaki. At malapit po siya sa aking puso dahil siya po ay estudyante ng LJCS dati at ngayon po ay malaki pa po siya sa akin. At kapwa-guro na rin po sa Messiah Kids. Talagang proud na proud ako sa batang ito kasi nakita ko yung kanyang paglago na espiritual. Tanggapin po natin sa ating kalagitnaan ang ating mensahero ngayong gabi. Walang iba kundi si Alfonso Vito Santa Ana. Good evening po sa bawat isa. So, before we start, have you ever wondered why sometimes we feel powerless in our faith? So, parang pag nag-church ka, di mo ramdam yung Holy Spirit, or di mo ramdam na belong ka dun, or pag nagpe-pray ka, you don't feel like gumagana yung prayers mo. Kasi, hindi tayo connected sa source, which is si Jesus Christ. So, para tayong appliances, no? Para tayong ito. Para saan pa to? Paano ka makapag-init ng water kung hindi ka connected, hindi nakasaksak sa outlet?
So, similarly, like us, para saan pa yung pagpunta sa church? Para saan pa yung pagsamba sa Panginoon kung hindi tayo kung hindi tayo connected kay Jesus Christ? No? Paano natin may experience yung power ni Lord? So, in the end, tayo rin yung mahihirapan and tayo yung madadrain sa journey natin to be with God. Yun. So, our topic po for tonight is releasing God's power. And yung Bible passage natin comes from Ephesians 1 verse 15 to 23. And here po, Paul shows us 3 prerequisites or 3 ways on how to release God's power in our lives. So number 1, nakita niyo sa mga Ephesians, yung faith nila. So yung faith nila, hindi daw patago. So kumbaga, seen and naririnig ng ibang tao. So, they did not believe in private, but they believed out loud. So, as Christians kasi, di tayo para maging secret spy agents ni Jesus Christ. Na? People should see how we live our life, that we belong to God. So, through our actions, through how we speak, through how we treat other people. Kasi Jesus said that we are the light of the world. So, a light is meant to be seen, not to be covered. Para saan pa ang ilaw kung tatakpan lang din, di ba? So, if we are truly connected to Christ, dapat meron din may kitang bago. Wala na yung mga old bad habits natin. Sure, mahirap siya, pero yeah, it's a process. Pero dapat may kita na may progress yung pagbabago. So, kunwari ako, hindi na pasaway sa nanay. Like that. So, they should see kindness in us when the world chooses hate. So, they should see peace in us when everyone or everything panics. So, they should see hope when everyone gives up. No? So, that's what it means to have public testimony. To have a public testimony. Not to boast. Hindi siya pang bragging rights. Pero to point and inspire others to Christ through the way we live. So number 2, faith in Christ as source. So Paul also noticed now sa mga Ephesians na they did not depend on themselves, but they depended fully on God. So faith means trusting that God knows what He's doing. Kahit di natin naiintindihan. So it's like saying na, Lord, I don't know what's happening right now. I don't have all the answers. But I know na you're working behind the scenes to do that promise you planned me to. So, you're depending on Him. And that's good. You're depending on His timing, His wisdom. You're depending on His strength to work on us. So, that's good. Instead of depending on ourselves only, trusting ourselves only, no. We should have God in our lives as the source. And when we truly trust Him as our source, kasi we stop worrying. We stop worrying about control, or we stop worrying about the future, and instead we start living in confidence in the present day. Kasi alam natin sa utak natin na ano man mangyari, kung ano man mangyari sa atin, nandyan si Lord sa tabi natin. And He's powering every step that we take in our life. So, number 3 is love for others. Nakita ni Paul na we should love one another. Kasi, ganun si Jesus eh. Ganun si Jesus sa buhay natin. Regardless kung kaaway ka, or kinakainisan mo, or non-believers,
or criminals, no, we should still show love for them. Why? Because love will help them, no? Mali mo, troubled lang yung mga criminals, di ba? Pero pag pinakitaan mo ng love, baka mag-change sila. They might worship Jesus then. So parang yung love kasi, it's proof of faith. Na kasi, when we let God's love live in us, it overflows to others. So parang, when we accept their love, His love pala, we learn how to love others then. So, love isn't just saying, I love you, I miss you. Pero love is about showing them through actions, such as like forgiving when it's hard, helping, being kind, mga ganong bagay. So, pero pag merong as in anger or jealousy or pride sa hearts natin, na it blocks the flow of God's power. So, kumbaga para tayong lababo, may mga leftovers dun sa may sink, tas nahulog sila sa may tubo. So, paano dadalo yung tubig? Or in our case, paano dadalo yung power ni Lord sa atin kung yung heart natin is filled of anger and jealousy and pride? So, that's why love is essential. And that's why it's important. Kasi it keeps our heart open for God to move around freely. Yun. So, ask yourself this. Are you living publicly for Christ or are you keeping it private? So, again, living publicly for Christ doesn't necessarily mean na kailangan mag-share ka na agad ng word dyan sa tao sa daan. No. It's when you're not ashamed na anak ka ng Diyos. It's when hindi mo dinedeny na ang God mo ay si God. And, for example, when you have friends over, so non-religious sila. So, many people, no, they tend to say na hindi sila naniniwala kay God, ganun. Kasi natakot sila na baka judge sila ng mga friends nila. Pero that's wrong. Dapat, we live publicly for Christ. We're not ashamed. We should not deny the Lord sa mga tao. Kasi, when you live publicly, again, ulit na, when you live publicly, you inspire people. Living publicly for Christ inspires other people to worship Him as well. So, yun. I'd like to end the message here. Ephesians 1 verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, yeah. Thank you. Thank you so much, Vito Alfonso, Alfonso Vito rather, nabaligtad ko pa. Sa napakagandang mensahe na nakaka-proud kang panoorin at pakinggan, no? Sharing the Word of God. Sana lahat ng kabataan ay kagaya ni Kuya Vito na hindi nahihiyang i-share si Lord sa ibang tao. No? Dahil higit sa lahat nangangailangan sila noon na makilala nila si Jesus, kung sino si Jesus sa buhay nila. Siguro kung ganon, malilimitahan na yung siguro sobrang bihira yung paglindol, kasi lahat tayo meron tayong faith, alam natin yung faith natin nasa right source na kay Jesus, at we know how to love others, no, and we open our hearts to let God move freely in our lives. Napakagandang mundo kung gano'n, So patuloy po tayo, gayahin po natin si Kuya Vito, no, na hindi po nahihiya na i-share yung relationship niya kay Jesus sa ibang tao. Kasi yung mga taong nakakasalamuhan natin, hindi naman
Hindi yan yung iniisip natin na, naku, nakakaya, baka i-bluff ako. Hindi po. Minsan, naghihintay lang din sila na mag-first move tayo. No? And wag tayong matatakot. God is with us. So, hindi tayo para matakot na i-share siya. Okay. Maraming salamat, Kuya Vito. May the Lord bless you. Okay. Para naman po sa ating sa second prayer focus, pangungunahan po tayo ni AP Mercy. Amen, amen. Talaga, praise the Lord sa buhay mo, Vito. Maraming susunod na mga opportunity para tayo ay makapagsilita at makapag-share ng salita ng Panginoon. Lord, maraming pong salamat dahil nandito na naman kami sa panahon ng aming iglesia na kung saan ay pipili kami ng mga anak mo upang makasama, makatuwang sa gawain ng iyong iglesia para maging aming board of trustees. Andalain po namin, Panginoon, sa nominating committee, non-com, ay bigyan mo sila ng wisdom kung sino po talaga yung mga karapat-dapat na mga anak mo na makatuwang sa mga gawain ng aming iglesia bilang Board of Trustees for 2026. 27, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kikilos sa kanilang mga meetings, so Lord, at hayaan mo magpakahayag ka sa bawat isa, isa ang kanilang mga spirito, kung sino-sino yung mga tao, lalaki, babae, na tatawagin mo para sa ganitong mga gawain. At dalangin din namin, oh Lord, sa kanilang mga napili, na ipag-pray ay huwag po sana silang tumanggi doon sa opportunity na makapaglingkod sila through this position as Board of Trustees for our church, oh God. Ngayon din, dinadalain namin ang bawat mga ministries sa kanilang pagpaplano ng kanilang mga gawain sa iglesia para makatuwang, para po maabot ang aming mga mithiin doon sa aming gagawing TWC as magkaroon ng church planting doon sa lugar na yun. Oh Lord, ngayon pa lang, oh Panginoon, katuwing mo na ang mga puso ng inyong mga anak, oh Panginoon, kung sino ilalagay mo mag-lingkod doon sa mga lugar na iyon, o Panginoon, mga OBS leaders, O Lord, na gagamitin mo para makapagturo sa mga tao na umabot sa mga taong na doon sa Strip of Manila East, O God. Salamat dito sa pangitain na ito, Panginoon, na magkaroon ng iglesia doon sa lugar na yon para po ikaw ay maitampok, para po ikaw ay mag-glorify, para ikaw ay mapaglingkuran at masamba, Panginoon, ng mga tao doon, O Lord Jesus. Salamat dahil alam natin ito isang paraan para ang iyong pangalan ay siyang makilala at mabigyan ng papuri, Panginoon, sa lugar na iyon, O Panginoon. At gayon din, dalangin namin ng mga taong ilalagay mo sa aming fundraising campaign, O Lord, for this project ng phase 1 of our TWC, O God, para matapos ito. Alam mo po, Panginoon, ang kailangan kung magkano, Panginoon, napakaliit po ito para sa iyo, Panginoon. Ang dalangin lang namin ay tumunog kami sa iyong tawag, sa mga ideas na dapat gawin para po sa fundraising na ito at para po sa katuparan nitong phase 1. Naniniwala din kami, Panginoon, na ikaw ang tapos nito, ikaw ang magsimula, ikaw ang nag-provide ng lahat for this vision, O Lord, namin. You will provide all the way, O Lord, because He who began a good work in us will be faithful to complete the task that you have given to us, O Lord. Salamat sa vision na binigay mo. Salamat sa mga tao na gagamitin. Salamat, Panginoon, magiging daluyan kami ng pagpapala mo, O Panginoon, para magkaroon ng katuparan ng gawain na ito, O Lord. Ang lahat ay papuri ng papuri ay sa iyo lamang. Walang iba, Panginoon, kung hindi ikaw ang karapat-dapat purihin at sambahin, O Panginoon. We are so blessed, we are so privileged, O Lord, na magiging katuwang kami sa gawain na ito, O Lord. Kaya, Panginoon, ikaw ang aming pupurihin sa sambahin. Tutugon kami, Panginoon. Ano man ang nais mo, ano man ang tawag mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Ikaw po, Panginoon, sa mangungusap sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O Lord, para kami tumugon according to your will, O God. Alam namin, Panginoon, na once we obey you, nandun yung kasaganan mo, nandun yung kapahayapaan mo, nandun yung pag-iingat mo, O Lord, nandun yung pagpapala mo sa bawat isa, O Panginoon. Our TWC, church planting and TWC
fundraising and building, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na patuloy mong gagamitin ito mo. Ang dalangin sa matagal pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. Amen and amen. Thank you so much, AP. At ngayon naman, syempre, ito na yung anong tawag dito, pinaka-purpose ng gawain natin ngayong gabi. Ano po, yung pagpapanalanginan. Nakasulat po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, bakit kailangan mag-alala kung pwede tayong tumulog sa ating Panginoon sa pananalangin? So, ngayon pong gabi, sama-sama po tayong manalangin. Paki-send niyo po yung inyong mga prayer request. Sama-sama po nating ipanalangin or nakikigala kami kay Kuya Isosceles. Salamat sa Diyos sa pag-iingat at biyaya, patuloy na dalangin sa aming negosyo at pag-iingat sa araw ng pagtitinda. Opo, Panginoon, lagi mo pong iingatan ang iyong anak na ito na si Kuya Isosceles, Panginoon, sa kanilang negosyo, sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, Panginoon. Nawa po ay maging pagpapala po sila sa kanilang mga suki, sa kanilang pagtitinda, Panginoon, at gawin mo rin po silang pagpapala sa mga taong makakasalamuhan nila, Lord God. At patuloy mo pong pagpalain ang kapatid namin ito, Panginoon, dahil siya po ay talagang sobrang nagpapasalamat sa inyo, Lord God, sa patuloy na pag-iingat at biyaya niyo po sa kanila. At para naman po sa panalangin ni Kuya Andy, healing for Auring Alcoriza na nasa New Jersey, USA, suffered a stroke, nag-undergo ng rehab, pakipray na tuluyan na siyang gumaling. Opo, Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan ni Ate Auring Alcoriza, Panginoon. Nasa malayo man po siyang lugar, Lord, pero wala ka pong hindi kayang abutin, Lord God. Lord, i-restore mo po, Panginoon, yung kanyang part ng body na stroke, Panginoon, na damage, Lord God. Alam po namin na wala pong imposible sa inyo. Gamitin mo po ang mga equipment sa rehab, Panginoon, upang balik po, ma-restore po yung kanyang damage na body part, Lord God. At Lord, dalangin din po namin ang kanyang tuluyan na paggaling. Lord, ganun din po ang panalangin ni Kuya Andy para sa kanyang pamangkin na si Adi de la Paz. Siya po ay na-hospitalized recently. Ipag-pray po na complete healing na po at huwag nang bumalik yung mga naging sakit niya. Opo, Lord, ano man po itong mga naging sakit ni Ate, Panginoon, naniniwala po kami sa inyong kapangyarihan na magpagaling, Lord God, na hindi na po ito babalik, Lord God. Sinusuway po namin ang sakit na ito sa tanging pangalan ni Jesus, Lord. At bigyan mo po ng kaginawahan ng pangangatawan, kaginawahan ng pakiramdam si Ate, Lord God. Ganun din po kay Sir Jack de Chavez. Nag-underwent po siya ng operation, praying po for fast healing and recovery at tuluyan ng mawala ang mga naging findings sa kanya ng mga doktor. Yes, Lord, tinataas po namin sa inyo si Sir Jack na inoperahan, Panginoon. Ibigay mo po sa kanya yung sapat na kapahingahan, Lord God, upang manumbalik po yung kanyang kalakasan, Lord, at makarecover po siya ng tuluyan. At Lord, sinasaway din po namin ang mga sakit na ito, hindi na po ito babalik kay Sir Jack, Panginoon, sa tulong ng kanyang mga doktor, Panginoon, at ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ganon din po, Lord, si Pastor Arnel, pinupuri ka po niya para sa kanyang kagalingan, Lord God. Marami po kaming LJCS teachers at students ang nakaranas po, Panginoon, ng sakit, dulot ng pabago-bagong weather, Panginoon, pero sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang aming kagalingan, Panginoon. Sa lahat po ng panalangin, Lord God, na idinudulog ni Kuya Isosceles, ni Kuya Andy at ni Pastor Arnel, Panginoon, sa iyo lamang po kami nagtitiwala. Kayo po ang Diyos namin na buhay na tumutukod sa aming mga panalangin. Lahat po ng ito ay samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, tawagin na po natin si Riel. Hello po. Para po kay Ate Robbie, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng blessings mo, sa lagi paggabay sa amin at pag-iingat sa araw-araw. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa provision mo po, Panginoon, sa pagbibigay ng trabaho sa akin. Malaking tulong po ito para sa bayarin ni Alexa sa school. Naway unti-unti po kami makabayad sa school. Yes, Lord. Lord, maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng provision at mga blessings kay Ate Robbie. Tas palagi din po sa paggabay sa kanila. Tas ingatan niyo rin po sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tas ikaw po ang magbigay sa kanila ng financial provision para po makabayad po sa school ni Alexa. Palagi niyo po silang iingatan at gagabayan. And susunod po kay Ate Daisy. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sa lahat ng blessings na ipinagkakaloob niya sa aking buong pamilya, sa paggabay at patnubay at sa pag-iingat sa amin. Dalangin ko po na sana gumaling na kaming mag-asawa sa ubo at sipon at naway ay maging maayos na ang aming pakiramdam. Yes, Lord. Lord, pagalingin niyo na po sina Ate Daisy sa anumang sakit na nararamdaman nila. Lord, ikaw po ang magbigay sa kanila ng good health sa mga panahon ngayon. Tas, Lord, maraming maraming salamat din po sa mga biyaya na binigay niyo sa kanila at patuloy niyo po silang bigyan pa po ng mas madaming blessings. Lord, ikaw po ang palaging gagabi sa kanila at palagi pong mag-iingat sa kanila para hindi na po sila magkasakit. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po sa lahat. I would like to share some verse po galing sa Joshua 1:9. Sinasabi po dito is, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sinasabi po ni God dito is, maging strong and brave tayo even when we face new or difficult situations. Lagi po tayong magre-rely sa presence ni God, and His presence give us confidence and peace. Yan po, Heavenly Father, pray ko po si Kuya Eric. Thank you, Lord, sa mga blessings na binibigay mo sa family namin. Palagi ikaw on times and answer prayer. Kay Kuya Aiden is praying for my son, Kenji's healing this flu season. Kay Ate Virgie, thank you, Lord Jesus, nakalabas na sa hospital si Dennis. At thank you, Lord, sa provision. To God be the glory. Kay Ate Lorna, thank you, Lord, sa iyong gabay at patnumbay sa aming pamilya, lalo na po sa mga anak, mga manugang at mister ko sa kanila pag-work. Praying ko po na pagalingan sa kanila sakit ng anak na si Angelita Mercaida. Kay Kuya Robin naman po is kalakasan po ng katawan. Kay Ate Robin po is kalakasan po ng katawan para sa napaka sipag kong asawa na si Kuya Alfredo Cabellar. Heavenly Father, tinataas ko po ang prayer ni Kuya Eric na sa pagpapasalamat sa nila mga blessings na natatanggap sa iyo, Panginoon. We pray na lagi niyo po silang i-bless at alam po namin na ikaw lang ang makakagawa ng Panginoon, at nagpapasalamat din po kami sa pag-answer ng prayer on time, Panginoon, at alam po namin na kahit hindi po namin hinihiling is binibigay niyo. Kay Ate Eden po is praying for his son. Lord, pray for healing for Kenji's sa flu na meron siya, Panginoon. Hipuin niyo po siya, na pagalingin niyo po siya. Alam po
po naman, ikaw lang makagawa nun. Kay Ate Virgie naman po, thank you Lord sa nakalabas na sa ospital. Si Dennis, and thank you Lord sa provision. We glorify you, Panginoon, sa pagpapagaling kay Dennis, Lord. Thank you dahil binigyan niyo po ng kasagutan ng prayer nila Ate Virgie, at sa provision na binigay niyo po, Panginoon. Kay Ate Lorna naman po is sa paggabay at patnumbay sa kanyang pamilya, Panginoon, lalo na sa mga anak at malugang at Mr. po niya. Binigyan niyo po sila ng kalakasan na di magkasakit, Panginoon, at sa praying sa kagalingan ng anak na si Angelita, Lord, heal her. Huwag niyo po siyang pababayaan na dapuan ng sakit, Panginoon. Kaya Ate Robin naman po is hipuin niyo po ang kanyang katawan sa katawan ng asawa niya, Panginoon, na nagpo-provide sa kanila, Panginoon. Alam ko po hindi niyo po pababayaan si Kuya Alfredo na magkasakit, Panginoon. At ikaw na po ang bahala sa mga prayers nila. Tinataas ko po sa inyo to in Jesus' name. Amen. Therese? Magandang gabi po. Bago pa ako magsimula, gusto ko lang po i-share yung isang verse sa Bible. Psalm 46, verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. At para po sa prayer request ni Kuya Roel, papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus sa patuloy na katugunan sa aking mga panalangin sa matagumpay na operasyon sa left eye ng mama ko. Patuloy na kagalingan, physical, emotional at huwag maapektuhan ng kanyang pag-iisip at mabilis na recovery sa Kuya Alan ko. Pag-iingat at pabor sa mga pag-aasikaso ko sa mga government agencies, financial provision sa hospital needs at sa operasyon niya. Pag-iingat sa mga anak ko sa bahay lalo't na busy ako sa hospital. Pag-iingat, pagpapala at pabor sa trabaho ng asawa ko. Lord, itinataas ko po sa inyo si Kuya Roel. Thank you po na patuloy niyo pong siyang ginagabayan at binibigyan ng blessings. And thank you po na successful po yung operation sa left eye ng mommy niya po. Huwag niyo po silang pababayaan at patuloy niyo po silang bigyan ng many blessings po. And tulungan niyo pong gumaling yung physical, emotional, at tulungan niyo pong huwag maapektuhan yung kanya pong pag-iisip po sa Kuya Alan po. Tulungan niyo po sila, Lord, and gabayan niyo po sila sa kanilang recovery. And tulungan niyo po si Kuya Roel sa pag-aasikaso sa mga government agencies. Huwag niyo po siyang pababayaan, Lord, and tulungan niyo po siya. Pati din po sa financial provision, sa hospital needs at sa operation niya po. Tulungan niyo po sila, Lord, at huwag niyo po silang pababayaan and always look over them. And ingatan niyo po palagi yung mga anak niya, lalo na po busy siya sa hospital. Huwag niyo po silang pababayaan. And patuloy niyo po silang ingatan, Lord, at protektahan. Pati din po sa pagtatrabaho ng asawa niya. Huwag niyo po siyang pababayaan, Lord, at patulungan niyo po silang mag-look over them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I-share ko lang po ang Jeremiah 32:27. Sabi po dito, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Napakaganda po napakalinaw at napakaganda ng sinabi ng Panginoon na meron bang mahirap sa Kanya? Kaya naman po, sama-sama pa rin po nating idulog ang mga panalangin ng ating kapatiran sa ating Diyos na Almighty, na walang mahirap sa Kanya. Ang
panalangin ni Kuya Ruel, financial provision sa pangangailangan nila sa daily needs at pag-aaral ng mga anak niya. Praying na ma-restore ang pasok nila sa company na huwag na umabot ng 6 months yung shutdown. Yes, Lord, alam mo po yung puso ng isang ama, Panginoon. Mahirap po sa isang ama na hindi makapag-provide sa kanyang mga anak, Panginoon. Kaya naman po, dinudalo po namin sa inyo ang panalangin ni Kuya Ruel, Lord God, na makabangon yung kanilang kumpanya, Lord God, at nire-review po namin yung idea na magsha-shutdown po ito within 6 months, Panginoon. Naniniwala po kami na, Lord, kung ito po ay kalooban ninyo, Lord God, na magtuloy-tuloy yung kanilang company, Panginoon, dalangin po namin na nawa po ay tuparin po ninyo ang kahilingan ito ng isang ama na makapag-provide sa kanyang pamilya, Lord God. Lord, patuloy mo nga pong i-provide yung pangangailangan nila sa araw-araw, Lord God. At bigyan mo rin po ng puso na patuloy na nagtitiwala sa iyo si Kuya Rowel, Panginoon. Ganon din po ang panalangin ni Vanji. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at kalakasan, pagkain na binibigay mo po sa kanila sa araw-araw. Ang panalangin po niya para kay Jerkin Stersol ay madismiss at malinis ang kanyang pangalan sa darating na October 21 sa kanyang hearing. Salamat, Panginoon. Opo, Panginoon, dinudulo po namin kasama ni Ate Vanji, Panginoon, ang kanyang panalangin para kay Jerkins, Lord God. Ikaw po yung higit sa lahat, yung nakakaalam ng katotohanan, Panginoon. Nawa po, Lord God, ay tunay nga po na makita rin ito ng mga naglilitis, Panginoon. Mauna ka na po doon, Lord, sa hearing niya sa October 21, Lord God. At samahan mo po si Jerkins para hindi po siya matakot, Panginoon. At bigyan mo po siya ng confidence, Lord God, na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na si Ate Vanji, Lord God. At sa patuloy na biyaya, kalakasan at pagkain na ipinagkakaloob mo sa pamilya nila. Nagpapasalamat po si Ate Vanji. At para naman po kay Ate Maria Cecilia, prayer for healing sa kapatid niya, si Inya, kay Kuya Bong, sa anak niyang si Jeff at sa anak niyang si John. Yes, Lord, maraming salamat po sa kagalingan ng mga kapatirang ito, Lord. Tunay nga po na kapag sa inyo kami nagtiwala, Lord, ay wala pong imposible sa inyo. Sabi mo nga po sa iyong salita, meron bang mahirap sa inyo, sa akin? Lord, kaya naman po, wala po kaming ibang pinananaligan, wala po kaming ibang pinagkakatiwalaan ng aming kagalingan, kundi kayo lamang po, Panginoon. At Lord, alam po namin na meron ka na pong katugunan sa panalangin ni Kuya Ruel, ni Ate Vanji, at ni Ate Cecilia, Panginoon. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po kami, Lord God. At patuloy nga po, Lord, pagpalain mo po ang iyong mga anak na ito. At bigyan mo pa po sila ng puso na patuloy na nagpapasalamat, Lord God. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Riel? Before po ako magsimula, meron lang po ako gusto i-share na Bible verse is Psalm 46:1. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. So, pray na po tayo para kay Ate Amy. Please pray for peace, comfort, and strength for the whole family na maging stable na ang BP ni Clarine at ma-manage na ng maayos ng mga gamot. Na lumakas pa ang heart niya at maging normal ang pag-pump ng dugo. For the baby na patuloy na lumalakas ang heart, maging active sa moments, fully developed lungs at mag-prolong pa ang pregnancy hanggang God willing. Ma-deliver full term normal daily NST results, financial provision. So, Lord, tinataas ko po sa inyo yung peace and comfort and strength para sa family ni Ate Amy na maging ingatan niyo po si Clarina sa BP niya po na maging stable at ma-manage po ng mga gamot yung purpose nila, magawa po ng maayos. Tapos na lumakas po yung heart niya at maging normal na po yung pag-pump ng dugo. At para po dun sa
baby nila na sa Lord, pinagpipray po namin na sana lumakas po, tas lumakas yung heart, lumakas po yung lungs, at ma-deliver po siya full term na ano. And sana po, Lord, na normal, daily, and ST results. And Lord, bigyan niyo rin po sila ng financial provision sa lahat po ng mga pinagdadaanan nila. Ngayon, ikaw po ang mag-provide sa kanila ng lahat ng kailangan nila. Ikaw po ang mag-guide sa kanila ngayon, Lord. I-bless niyo po sila palalo. In Jesus' name we pray. Amen. Tama na po ako sa pag-pray yung concern kay Ate Mona. Thank you, Lord, for everything. Salamat po sa lakas na binigay niyo po mo po sa araw-araw sa pag-iingat at pagbubay ng aming mga pangangailangan araw-araw. Lord, thank you po sa lahat ng binibigay niyo kay Ate Mona, sa pang-araw-araw nila, Panginoon, sa pagpo-provide ng mga kailangan nila, ng sa health nila, Panginoon. Thank you for everything. At dalangin ko po sa October 21 to 24 sa darating na massive selection sa Korea, naway ma-select o ma-hire na po ako kung ano po ang kalooban mo, Lord God. Yun po ang susunod sa buhay ko. Lord, I pray na sa darating na October 21 to 24 sa massive selection sa Korea, naway hire na po o mapili po si Ate Mona. Kung ayun po yung kaloob mo sa kanya, Panginoon, alam ko po ipoprovide nyo po sa kanya yon at wala po kayo alinlangan ibibigay sa kanya yung selection na yun, Panginoon. Jesus name. At kay Ate Daisy naman po, salamat po sa kagalingan ng aking mga apo, si Pia, Steph, at Stephen. Nilagnat sila at nagkasipon at ubo. Salamat po sa kagalingan. Lord, I pray, uh, thank you sa pagpapagaling sa mga apo po ni Ate Daisy, Panginoon. Sa kanila kagalingan, sa kanila lagnat at sipon at ubo, Panginoon. We thank you dahil hindi mo po sila pinabayaan at sila hindi nyo po pinabayaan ng apo ni Ate Daisy, Panginoon. We pray na patuloy nyo pong pagalingin ang kanilang karamdaman, Panginoon. At dalangin ko kung nasamahan at ingatan nyo po ang anak kong si Len at Richard sa pagpunta sa Quezon Province, Panginoon, sa Friday. Panginoon, I pray na samahan niyo po at ingatan sa pag-uwi si Len at Richard sa pagpunta sa Quezon Province sa Friday, Panginoon. Ikaw po ang mag-guide sa kanila papuntang Quezon Province at alam ko po na hindi niyo po sila pababayaan. Iingatan niyo po sila in Jesus' name. Amen. Okay po, for Kuya Din Aquino. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings na natatanggap namin sa araw-araw. I-guide at ingatan niyo po ang mga taong nilindol kanina at ng mga nakaraang araw. Humihiling po kami ng healing para sa mga may flu at influenza at sa mga may iba pa pong karamdaman. Thank you, Lord, sa buhay po ni Kuya Din Aquino. And patuloy niyo po siyang bigyan ng blessings and patuloy niyo po siyang ingatan at protektahan po sa lahat ng kasakitan at kasamaan sa mundo. Tulungan niyo po yung mga taong nilindol kanina at mga nakaraang araw po. Patuloy niyo po silang protektahan at ingatan at bigyan niyo po sila ng madaming blessings lalo na po ngayon at nahihirapan sila. And pagalingin niyo po lahat may mga sakit ngayon. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord, and heal them and protect them. Bigyan niyo po sila ng lakas sa sa pagpapagaling po nila. In Jesus' name we pray. Amen. And kay Ate Sherry Espiritu, nilalapit ko po kay Lord ang best friend ko na magsa-celebrate ng birthday niya bukas. I thank God for blessing her with another year.
I pray for strength and good health for her. Also for God's help sa lahat ng challenges na kinakaharap niya. May she also have a deeper and growing relationship with Jesus. Dalangin ko po ang Christian churches sa China na under threat to be covered by the Lord at magpatuloy at lumako. Lord, thank you po sa buhay ni Ate Sherry. And thank you po sa buhay ng best friend niya na mag-celebrate na po ng birthday niya bukas. Patuloy niyo po silang parehas na bigyan ng madaming blessings at protektahan niyo po sila. Lalo na po mag-iisang taon na po ulit sila sa buhay nila. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord. And palagi niyo po silang poprotektahan at bibigyan ng kalakasan sa araw-araw nila pong buhay. And tulungan niyo po silang dalawa sa kung ano man pong challenges ang hinaharap nila ngayon. And tulungan niyo po yung best friend niya na magka-deeper and growing relationship with you, Lord. Tulungan niyo po siyang mas makilala ka at mas mag-rely po sa iyo. And itinataas ko po sa inyo, Lord, lahat ng Christian churches sa China na under threat. Huwag niyo po silang pababayaan at bigyan niyo po sila ng lakas ngayon and madaming blessings at under threat po sila ngayon. Protektahan niyo po sila at gabayan sa kung ano man pong dinadaranas nila ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 At sa pagpapatuloy, basahin ko din, share ko po sa inyo yung Psalm 91, verses 1 to 2. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Patuloy po namin dinudulog ang panalangin or ang pasasalamat ni Ate Eteline. Thank you, Lord, sa kalakasan ng katawan niya at pag-iingat sa kanilang pamilya. Maraming salamat, Lord, sa opportunity na makapaglingkod sa iyo. Si Ate Ethel sa Muzon, church planting, sa cell group, sa Taytay Pastoral Council sa munisipyo ng Taytay at sa iba't ibang gawain sa church. Tunay na ang kabutihan mo ang patuloy niyang maranasan, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil sa kasipagan ng iyong anak na ito na si Ate Eteline, Lord God. Hindi niya po iniinda yung pananakit ng paa, yung layo ng kanyang pinupuntahan, Panginoon, dahil nakafocus po siya sa kanyang goal, Panginoon, na mapaglingkuran ang mga taong ito, ihatid ang mensahe mo sa kanila, Lord God. Patuloy po namin dalangin ang kalakasan ng katawan ni Ate Eteline, pati ng kanyang asawa, Panginoon, at ng kanyang grupo, Panginoon, ng mga church planters, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kasigasigan, Lord God, at yung pag-asa, Lord God, na lahat ng aming pagpapagal ay hindi mapupunta sa wala, Panginoon. At ikaw po yung magre-reward sa amin nito, lalong-lalo na sa mga anak mong ito, Lord God, pagdating namin dyan sa langit, kapiling mo, Lord God. Dinudulog din po namin sa inyo, Lord God, yung pasasalamat ni Marisa. Thank you, Lord, sa buong maghapon. Iningatan mo sila sa sakit at sa sakuna. Ikaw po, Lord, ang masunod sa buhay ng pamilya nila, Lord God. And nagpapasalamat po kami, Lord, dahil sa pagse-celebrate ng birthday ni Marisa, Lord God. Tunay nga po na ikaw po yung Panginoon na hindi nagkukulang, lagi ka pong sapat. At Lord, naniniwala po si Marisa, Lord, na kapag sa iyo po niya pinagkatiwala yung buhay niya, Lord God, ito po ay buhay na kapaki-pakinabang, Lord. At ang panalangin po ni Marisa para kay Christine Valle, Lord, yung fast healing. Si Ate Christine po ay nakakaranas ngayon ng masamang pakiramdam, pero alam po namin, Lord, hinipo mo na po si Christine at ipinaranas mo na po sa kanya yung kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord God. At patuloy nga po na pag-iingat sa kanyang hanap buhay, Lord God, at yung provision mo po sa kanilang pamilya, sa mga bayarin, Lord God, ay patuloy mo pong igawad sa anak mong ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa panalangin ng iyong mga anak na ito na si Eteline at si Marisa, Lord God. Tunay nga po na i-bless mo po yung kanilang pusong mapagpasalamat, Lord God, at yung kanilang concern sa kanilang kapwa, Panginoon. Maraming salamat, Lord.
Ito po ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Before po ako mag-pray, meron pa ulit ako gusto i-share na verse. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, para po kay Kuya Crisanto, papuri at pasasalamat sa Lord sa panibagong tahanan na aming nalipatan sa pag-provide ng aming pangangailangan at sa mga taong ginamit niya para dito. Pray for the healing upon Ate Bong Hidalgo na aming kapitbahay, total healing upon Leia May Buiha sa kanyang heart problem, kagalingan din para sa aking bayaw Mark Bahian mula sa kanyang flu. Yes, Lord. Lord, maraming maraming salamat po sa sa bagong tirahan ni Kuya Chris at thank you, Lord, sa pagpo-provide sa kanilang family at patuloy niyo po silang i-provide sa lahat, Lord, ng kanilang mga kailangan. At Lord, maraming maraming salamat din po sa mga tumulong sa kanila papunta dun sa kung nasaan na sila ngayon. And Lord, pagalingin niyo rin po si Ate Bong sa sa kanyang mga nararamdaman at sa pagpapagaling din po ni Leia May sa kanyang heart problem at sa bayaw po ni Kuya Chris na si Mark mula sa kanyang flu. Lord, pagalingin niyo po silang lahat sa kanilang mga nararamdamang sakit. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng good health at provision, Lord, sa lahat ng kailangan nila. Ikaw po ang magbigay nun. Para po kay Pastor Arnel, prefer guidance sa practices ng MK for Christmas presentation. Yes, Lord. Lord, kayo po ang gumabay sa MK. Lord, sa paghahanda nila sa Christmas presentation, ikaw po ang mag-guide sa kanila at pati na rin po sa mga bata at sa mga teachers na nagtuturo at naggagabay. Ikaw na, Lord, bahala. Para po kay Ate Carmen, pray for my family and thank you, Lord, sa blessings. Yes, Lord, ikaw po ang magbigay ng more blessings pa po kay Ate Carmen at maraming maraming salamat na po sa mga blessings na tanggap nila at ikaw pa po magbigay ng lahat ng kailangan pa nila. Para po kay Ate Luming, prayer for healing kay Brina at EJ sa kanilang lagnat at sipon. Yes, Lord. Lord, ikaw po ang magpagaling kay Brina at EJ sa kanilang mga nararamdaman. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng good health at provision. At huwag niyo po silang pababayaan, Lord. Ikaw po ang great healer naming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, sir. But before po ako mag-start, I would like to share a verse from Jeremiah 30 verse 17. But I will restore you to help and heal your wounds, declares the Lord. Yes, Lord. Prayer po para kay Ate Lorna, panalangin para sa anak ni Angelita na nasa ospital dahil sa sakit sa kidney at pagdumi ng dugo. Praying for healing and financial provision. Praying para sa kalakasan at healthy pangangatawan po kay Tia Pasko at ang mga pagsama niyo po Lord sa buong araw at gabi ko po sa kanya. Protection and guidance in Jesus' name. Lord, tinatas ko po ang prayer ni Ate Lorna sa anak ni Angelita na nasa hospital, Lord. Ikaw na po ang humipo sa kidney at na sana po tumigil na ang pagdumi ng dugo ng anak ni Ate Angelita sa health niya and sa financial po, Panginoon. Provide the financial, Panginoon, at praying sa kalakasan at healthy na pangatawan po ni Tia Paz. Healing po kay Tia Paz na ikaw po ang magpagaling sa kanyang mga nararamdaman sa sakit, Panginoon. At sa buong araw po
araw at gabi po sa kanya, Panginoon. Protection and guidance po ang pinagpe-pray in Jesus' name. At kay Ate Everqueen naman po is trabaho po para sa asawa ko at sa mga wala at naghahanap po ng trabaho. Financial provision po para sa bawat araw. Good health and spiritual growth and strong relationship po kay Lord ng aming pamilya sa bawat isa. Maraming tao pa po ang manumpalig at makakilala din sa Lord. Lord, I pray na sa asawa po ni Ate Everqueen na makahanap na po ng trabaho, Panginoon, yung nakaayon po sa way mo, Panginoon, na alam ko po na di niyo po pababayaan ng asawa ni Ate Everqueen sa financial po nila, sa bawat araw, and sa health nila, Panginoon, at spiritual growth, at strong relationship sa iyo, sa Panginoon, na sa araw-araw na binibigay niyo po sa kanila, Panginoon, mas lalo ka pong makilala nila at sa maraming tao, Panginoon, manumbalik at makilala po sa inyo. At sana mas marami pa pong tao na makakilala sa inyo, lalo na po ngayon na nakaranas po kami o ibang tao po ng natural disaster, Panginoon. Guide them and give them faith, Panginoon, na makilala ka po nila in Jesus' name. Amen. Okay po, before po ako mag-start, gusto ko lang po mag-share ng isang memory verse. Galing po sa Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay po. Para ko po kay Ate May Rivera de la Sana. I'm praying for healing for my in-laws, Nerios and Carmen de la Sana. Pagkakilala at pagtanggap nila kay Lord as their personal Lord and Savior. Healing sa ubo at sipon ni Bunso, Riley. Safety and guidance and provision sa pag-aaral ng tatlong anak namin, CK, Erin, and Riley. Praying for our unspoken prayer request. Praying for new projects and clients for me and my husband and favorable results sa meeting niya with the client on Friday. Lord, itinataas ko po sa inyo yung buhay ni Ate Mai. Pinagpe-pray po namin yung in-laws niya, si Nerios at Carmen de la Sana. Pagkakilala at pagtanggap nila kay Lord. Tulungan niyo po silang mas makilala ka, Lord, at huwag niyo po silang pababayaan and always be there for them, Lord. And pagalingin niyo po yung bunso nila na si Riley sa Ubot Sipon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas at huwag niyo po siyang pababayaan at pagalingin niyo po siya. And patuloy niyo pong protektahan yung tatlo po nilang anak na si CK, Erin, and Riley. Huwag niyo po silang iiwanan, Lord, and patuloy niyo po silang protektahan at gabayan sa kanila pong studies. Tulungan niyo po sila mag-focus and maintindihan po nila lalo yung mga pinag-aaralan po nila. And tulungan niyo pong masagot yung unspoken prayer request. Tulungan niyo po sila, Lord, at patuloy niyo po silang gabayan at pakinggan sa kanilang mga prayer po. And sana po okay po yung meeting nila with their client nung Friday po. Patuloy niyo po silang bigyan ng blessings and tulungan niyo po silang magka-new projects and clients sa kanya and sa husband niya po. Patuloy niyo po silang gabayan at bigyan ng madaming blessings, Lord. And magluwag niyo po silang pababayaan. In Jesus' name we pray. Amen. And kay Ate Nancy, ipag-pray niyo po si Mommy. Lord, tulungan niyo po yung mommy niya po na si Christine. Huwag niyo po silang pababayaan at bigyan niyo po sila ng lakas. And patuloy niyo po gabayan at protektahan ng kanilang tahanan. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord, at patuloy niyo pong bigyan ng lakas silang dalawa. In Jesus' name we pray. Amen. At kay Ate Tita Ami,
Please pray for healing for Crisel. She has ulcer on her eyes. Lord, itinataas ko po sa inyo yung buhay ni Tita Ami, pati po yung buhay ni Ate Crisel. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord, and patuloy niyo po silang gabayan. And pagalingin niyo po si Ate Crisel at may ulcer po siya sa kanyang mga mata. Huwag niyo po siyang pababayaan, Lord, at patuloy niyo po silang dalawang bigyan ng lakas. And palagi niyo po silang proprotektahan, Lord, at patuloy niyo po silang bigyan ng biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Share ko yung Psalm 145:3. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Panginoon, patuloy namin dinudulog sa inyo ang panalangin po ni Ate Beth para sa kanyang mga apo na nasa college at sa elementary, Lord God. Grades din ng mga apo, pag-iingat sa kanila kung nasa paaralan o nasa biyahe. Dalangin po niya ang pag-iingat sa kanila at ganun din po sa mga pumapasok sa trabaho araw-araw. Pag-iingat po sa kanilang pamilya, Candelaria, Ronquillo at Espiritu family. Opo, Panginoon, napaka-pure po ng dalangin ng anak mong ito na si Ate Beth para sa kanyang mga apo at sa kanyang mga anak, Lord God, at sa buong pamilya nila, Panginoon. Tunay nga po na dalisay na puso, Lord, pag nanalangin, Panginoon, ano't hindi niyo po itututo pa rin. Patuloy niyo nga pong pag-iingat sa kanyang mga apo, Lord God, na nag-aaral, yung pagpasok sa biyahe, Panginoon, yung kanila pong grades, Lord God. Sa inyo po hinihiling ni Ate Beth ang knowledge at wisdom para sa pag-aaral ng kanyang mga apo, Lord God. Kaya alam po namin, naniniwala po kami, Lord, na meron pong katagumpayan para sa kanila pag-aaral. At Lord, kayo din po ang bahala sa buong pamilya ng Candelaria, Ronquillo at Espiritu. Ito po ang kanyang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganon din po, Lord, yung panalangin ni Kuya Joel. Prayer request po niya para sa kanyang pamangkin. Para sa pamangkin ni Ate Aida, bigyan po ninyo ng lakas ng katawan at sa mga kamag-anak na may sakit, healing po. At sa Ate Aida, bigyan ng lakas po ng katawan. Opo, Panginoon, sa mga panahon po ngayon, Lord God, na usong-uso po yung sakit, Lord, sa inyo lamang po namin dinudulog ang kagalingan ng bawat isa, Lord, dahil kayo po ang aming dakilang maggagamot. Wala pong imposible sa inyo, Lord God. At Lord, ganun din po si Kuya Joel, Lord God. Lagi mo po siyang iingatan at bigyan ng kalakasan ng katawan po, Lord God. At ang dalangin ni ni Ate Lucinda, siya po ay nananalangin para sa safety ng bawat isa, lalo na po yung mga nasa delikadong lugar. Opo, Panginoon, dinudulog po namin ito sa inyo ng sama-sama, Lord. Ingatan mo po ang bawat isang anak mo, Lord God. At Lord, tunay nga po na katukin mo po yung aming mga puso, Lord God, upang ang ito pong mga taong ito na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God, ay magbalik loob sa iyo, Lord God, at suko ang kanilang mga kasalanan at talikuran ng kanilang mga kasalanan, Panginoon, upang maging handa po kami sa pagdating ng iyong anak na si Jesus, Lord God. Lord, ang dalangin po ni Ate Beth, ni Kuya Joel at ni Ate Lucinda, Panginoon, alam ko po na nakaabot po ito sa iyo, Lord God, at ito po ay may nakahanda ng katugunan mula sa iyo, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so para naman po sa mga prayer items na hindi po nabasa, alam nyo naman po na patuloy itong ipinapanalangin ng ating mga intercessors na masisipag. Hindi po ito mababaliwala. No? Araw-araw po nila itong ipapanalangin hanggang sa ma-receive po ninyo yung katugunan sa lahat ng ito. Okay, para naman po sa ating mga announcement, ito po ay ipa-flash sa screen. Ayan po, para sa mga nagnanais pong kaloob ng kanilang tithes, offering, and pledges, malugod po namin itong tatanggapin. Maaari po kayong mag-send sa BPI, meron din po sa GCash, pati po yung BPI US dollars. At ito po ay anchored sa Malakay 3:10, ano? Hindi po natin ma-outgive ang ating Panginoon. At sama-sama po tuwing linggo, makidalo po kayo. Isama niyo po ang inyong mga
miyembro ng pamilya na hindi pa nagbabalik loob sa Lord, sama po natin sila sa ating pananampahan. Yan po, every Sunday, 8 a.m. po sa The Messiah Community Church. At kahit po may kasama kayong mga bata, mga pamangkin, apo, ayan, pwede po sila sa children's service natin. Ito po yung Messiah Kids. Si Ate Riel, si Ate Riz at si Kuya Evan po ay mga guro na gumagabay sa inyong mga anak, apo at pamangkin sa Messiah Kids. Iyan po ay sa pangunguna ni Pastor Arnel Luwan. At tuwing Wednesday sa POP, sama-sama po tayo sa mga nagnanais pong maging MC, maging prayer lead. Ito po ay isang pribilehiyo po para po makapag lingkod sa Lord, makapag-serve sa Lord. Pwede po kayong makipag-ugnayan kina Ate Carmela, kina Ate Amor, ayan, Ate Karen, yan, makipag-ugnayan po kayo. Welcome na welcome po kayo. At sa darating po na October 30 at November 2, isama nyo po sa ating mga panalangin. Sama-sama po natin tong idulog yung NCCC Convention na gaganapin sa Davao City. Alam naman po natin na niyayanig ang Davao ngayon. Isama po natin ito sa panalangin kung kalooban po ng Panginoon na tayo ay matuloy. Wala pong makakahadlang doon. At ang Men on Fire naman po, ito po ay meron silang monthly gathering. Ito po ay magaganap sa November 4, 2025 at meron na naman po silang retreat November 28 to 29, 2025. Napakarami na pong kalalakihan, haligi ng tahanan na paglilingkuran niyang Men on Fire. And meron pa po ba? Ayan, Marawi Mission Trip. November 14 to 19, 2025. Ipanalangin niyo po kung kayo po ay kinakatok ng Panginoon upang sumama sa mga mission trips. Ayan po ay welcome na welcome po kayo dyan. Ipanalangin niyo po, isama po natin sa panalangin. Kailangan po nila kayo dito sa Marawi. At syempre, ang ating church annual meeting, worship service, ito po ay magaganap sa December 14. Kasabay po ito ng ating worship service, 8 a.m. Daluhan po natin ito, wala pong a-absent. Yes, at maraming salamat po sa bawat isang nakibahagi. Para po sa ating closing prayer and benediction, pangungunahan po tayo ni Pastora Mercy. Amen. Salamat. Before we end this power of prayer, gusto ko lang share sa inyo isang quotation from man of prayer, si Edward Payson. Ewan ko kung nakita niyo sa Facebook. Pero sabi siya, when the heart is full of pride, prayer becomes not a burden, but a necessity. So, kahit po matatapos ang ating gawain ng panalangin sa gabi ito, patuloy po tayong manalangin dahil naniniwala po ko ang Panginoon ay nasa puso nating lahat. Umaapaw ang kanyang kaputihan. Kaya tayo po manalangin, Panginoon. Nalulugod kami, Panginoon, sa mga nakasama namin sa gabing ito, sa panalanginan. Dalagin po din natin yung iba naming mga kapatiran na dati namin nakakasama pero dahil sa kanilang mga karamdaman, katulad ni Ate Nelia, Panginoon, inaalala namin siya, Panginoon, yung kanyang prayer request na miracle para po yung voice niya ay ma-restore sa dating condition ko, Lord. Grant her request, oh God. Even si Ate Lorna, Panginoon, nag-went through surgery, oh Lord. Ikaw po ang patuloy na kikilos sa kanya, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan mo po sila, oh Lord. Bind them together with your peace and your love. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan na aming nakasama sa gabing ito. Lord, nalulugod kami, Panginoon. Lalo ka na, Panginoon. Natutuwa, Panginoon. Nalulugod dahil sa mga kabataang ito na nagagamit po sa ganitong klaseng gawain, oh Lord. Bibihira, Panginoon, ang nakikita namin na sa mga ganitong edad nila, Panginoon, meron silang pinagkakaabalahan ibang gawain.
Nagbigay sila ng panahon, O Lord, para makasama namin sila sa gabi ito. Thank you for their lives, O Lord. Patuloy ka po gumamit ng mga kabataan, O Lord, sa mga ganitong gawin. Bless them, O Lord. Bless their family, O God. At sa bawat isa na kasama namin sa gabi ito, O Lord, hayaan mo yung walang hanggang pag-ibig mo na ipinaranas sa bawat isa. Ang siyang patuloy naming maranasan, ang katiyakan, nagkasagana na yung kaligtasan na binigay sa bawat isa. Oh Lord, thank you, thank you. And Holy Spirit, thank you. Alam namin na ikaw ang patuloy namin kasama 24/7, oh God. Hindi po magiging matagumpay ang buhay namin, oh Lord, kung hindi ka namin kasama. Thank you, Holy Spirit, that namin, hindi mo kami iwan, hindi mo pabayaan. Thank you, Lord, for the goodness, blessing that you have been always giving to us, O Lord Jesus. Patuloy walang pagod. Salamat sa masaganang pagpapala mo, O Lord. Kumagod sa ito mong aming sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, AP. Maraming salamat po sa bawat isa na nakibahagi sa gawaing ito ng Power of Prayer. Maraming salamat po sa ating tech team. Hindi po natin sila nakikita pero sila po yung kumikilos behind the scene. Yan si Ate Carmela Miranda, si Ate Amore Malyari at si Ate May de la Sena. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ninyong tatlo. Ganon din po sa ating mga prayer leads, sa MK teachers. Maraming salamat po. Patuloy kayong magpagamit sa gawain ng Panginoon. At syempre sa ating Pastor of the Night, si AP Mercy, maraming salamat po AP Mercy sa buhay ninyo. At ganun din po, magsama-sama po tayong muli sa susunod na Miyerkules sa ating Power of Prayer. Bye-bye. Good night, everyone. To God be all the glory. God bless. God bless po.